Magandang araw muli mga idol and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Pound for Pound Sports. Pag-usapan natin ang posibleng laban ni Pacquiao dito kay current WBC welterweight champion Mario Barrios. Alam natin na mga nagkaroon si Pacquiao ng mga ilang fights, ng ilan mga hindi natuloy, gaya ng kay Conor Benn at kay Buakaw. At meron siyang nalalapit na exhibition fight sa isang Japanese kickboxer. At itong posibleng laban sa WBC welterweight current champion na si Mario Barrios. Ito ba isang wise decision, good fight, or ikasisira ng kanyang legasiya? Ngunit bago yan ay huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell icon at piliin ang all for more Pound for Pound Sports. So yun nga mga idol, usap-usapan dito sa Amerika. Etong naging panayam ng boxing scene sa head coach ng current WBC welterweight champion na si Mario Barrios. Itong si Bob Santos na wini-welcome nila ang posibleng paghaharap ng kanilang pambato laban sa nag-iisang 8 Division World Champion. Siyempre walang iba kundi si Manny Pacquiao. Ang nasabing magiging bakbakan mga idol between Pacquiao and Barrios ay pinatunayan yan, ibig sabihin reliable yan dahil ito ay nagmula mismo sa source na ESPN journalist na walang iba kundi si Mike Coppinger. Sinabi ni Coppinger na sa kanyang tweet, nag-tweet siya na ngayon ay X na umano ay excited na siya para sa darating na laban ni Pacquiao, laban dito sa current WBC welterweight champion na si Mario Barrios. Si Barrios nakuha niya itong WBC welterweight champion. Before that, Mario Barrios was an ex-world champion already. At nakuha nga ni Barrios na may 29 wins, 2 losses, with 18 wins coming by knockout. Siya hawak niya noon that time is interim belt, nang nakuha niya ito kay Yordenis Ugas at na-elevate siya sa full welterweight title nung si Crawford ay naging champion in recess kasi nga nag-move up si Crawford sa super welterweight na 154 pounds. So alam natin na yun nga wino-worry ng mga boxing fans na wala na nga sa prime si Manny Pacquiao. The time na he fought with Thurman, he was 40 years old. At the end of in the latter round, lumabas yung kanyang age kaya nakakapunto si Pacquiao. And then when he fought Ugas, maraming mga arguments dyan na masyado siyang napagod sa pagtakbo. Mali ang pamamalakad ni Justin Fortune sa kanyang conditioning, kaya nagka-cramps yung kanyang hita. Anyway, 45 na po si Pacquiao ngayon and he will be fighting etong si Barrios. Alam natin na maraming mga boxers na gustong kalabanin si Pacquiao dahil maganda ito sa kanilang resume na makalaban mong isang legend, isang living legend. Pero natatawa nga iba kasi nga itong iba gustong-gusto lang para may makasama sa resume, pero they are fighting a past prime, an old Pacquiao in fact, over the hill Pacquiao. At sinabi din ni Barrios na ito kasi si Barrios yung tipo raw ng boksingero na walang tinatanggiang laban, lahat welcome sa kanya. Ito isang challenge yan at hindi basta-basta. Kaya nung narinig niyang hinahamon siya ni Pacquiao, talagang tinanggap niya agad itong laban. So opinion ng mga boxing fans, mga idol, mga fighters at coaches gaya nila Robert Garcia, Virgil Ortiz at iba pa, paniniwala nila, as I said earlier, that this is gonna be a good fight. So maari, sabi nga ni Coppinger na excited na siya. So maaring right after ng 3-round bout niya dito sa Japanese fighter, isusunod na itong si Pacquiao. Pagkatapos ng exhibition fight niya dito kay Chihiro Suzuki na isang kickboxer sa darating na July 28 na gaganapin sa Saitama, norte ito ng Tokyo, Japan. Ang tanong ko nga ulit mga idol, alam natin na we support Pacquiao tayo, marami sa atin na sumusuporta kay Pacquiao, but real talk mga idol, can Pacquiao still pull the trigger against a 29-year-old, almost half his age,
Itong si Mario Barrios na currently WBC welterweight champion. So, pag ito nasungkit ni Pacquiao, natalo niya to si Barrios, another historic fight. Actually, record na naman, which is wherein Pacquiao will beat his own record kasi siya ay pinakamatandang welterweight. At kapag pinalo niya ito sa Barrios at the age of 45, another record, beating his own record, he would be the oldest welterweight. At nung nilabanan niya si Thurman, that time he was 40. At umiikot sa tatlo itong nakita ng mga experts. At itong si Thurman, tinalo niya itong si Barrios, no? At si Thurman nga na tinalo ni Pacquiao. Pero si Barrios ay tinalo si Ugas na kung saan tumalo kay Pacquiao. Kaya umiikot dito sa tatlo. So magiging maganda ito, no? Sa titingnan ng mga tao. Pero nga ang tinitingnan natin dito is styles make fight. Kung titingnan natin resume ni Barrios, out of 29 fights, 18 doon KOs. Not bad, ano? Pero hindi siya ganun ka knockout puncher. Ibig sabihin, meron siyang 58.1 knockout rate. At itong si Mario Barrios, mga idol, ay 29 years old lang. Meron siyang 71 reach. No? Mahaba yung reach niya. At ito ay towering 6 feet para sa welterweight para kay Pacquiao, no? Which is si Pacquiao is 45 years old lang compared kay Barrios to 29. At ang reach ni Pacquiao is 67. Lamang si Barrios ng mga 4 inches, ano? And giving away, no? Yung kanyang 5'5" na height against 6 feet, no? At isa pa, bata pa to si Barrios. Marami nagsasabi na Pacquiao would lose the fight against Barrios. We don't know, ano? Depende lang yan dun sa conditioning ni Pacquiao. Sabi nga nito ni Heredia, no, na hindi daw dapat nag-retire si Pacquiao. Dapat daw siya ang naging conditioning coach. Alam natin na may formula itong mga magic na ito, no? That they can bring back the youthfulness in Pacquiao. Posible po yan, mga idol, no? At sana lang hindi illegal. Obviously, sa pagkakasabi natin sa stats nila, no? Kumbaga sa tail of the tape, lamang na lamang si Barrios, no? Puwera lang sa experience, ano? Sa power, mas powerful si Pacquiao sa size niya. But I'm not sure if he could beat or he could knock out Barrios. So obviously nga, lamang si Barrios dahil sa edad ni Pacquiao. At kahit yung mga eksperto naniniwala, in Pacquiao's prime age, of course, no doubt, no questions asked, he would beat Barrios as, no? In his prime. No. Even Ugas in Pacquiao's prime, sigurado tinalo niya lang ito si Ugas. But they will be fighting, or others have fought, or others fought a past prime old Pacquiao. So although hindi nga kailangan ni Pacquiao ang fight na ito, hindi niya kailangan to, eh. He is a Hall of Famer already. He has world records and records that some say, or many say, will not be beaten or will not be duplicated. And in Barrios' case naman, ito kailangan niya to have Pacquiao in his resume. Maraming fighters na talagang gusto nila Pacquiao. Oh, I want to fight him, especially maedad na si Pacquiao. It is gonna be an easy fight for them. They think, no? Like Thurman, but it turns the other way around, no? He beat Thurman, but he was 40 that time, no? Ngayon, 45 na siya. Remember that this fight is not for everybody. Medyo malalim yung ibig sabihin. Very few fighters at their age, no, na talagang lalabanan pa at gusto makasama sa record nila. No, maging opportunity or privilege sa kanila ito. I'm talking about Pacquiao and Floyd, no? Na because of who they are, because of what they have become. Kaya nasabi ko na this is not for everybody. This is just for blue chips fighter like Pacquiao, Floyd, De La Hoya, no? Kaya privilege na nasaksihan pa rin ng mga tao isang Pacquiao kahit matanda na lumalaban pa rin, no? Because ano daw ang dahilan? Sabi nga ni Mikey Garcia, why are you still fighting? Sabi ni Pacquiao, I'm searching for more legacy. That's exactly what he wants. He is searching for more legacy. Bakit? Yun ang tanong, eh. Alam niyo bakit? Because he wants to erase or to give period or to give a dot dun sa argument kung sino ang
the greatest fight of the day. Hanggang sa susunod mga idol.